Ay anak, sino may gawa ng mga angels? Si God. Si God. Sino may gawa ng liwanag? Si God. Ng sun, ng moon? Siya may gawa. Lahat ba ng ginawa ng Diyos maganda, mabuti? Very good. Mabuti lahat ng ginawa. Walang pangit, lahat ay maganda. Lahat ay very good. So, yun. Story number 6, Out of the Silence and Song. Beautiful beyond the words. Galing, no? Galing, no? Teka, anak, wait lang. Wait. Okay. Siya may likha ng mga balyena, ng mga pagong, ng mga isda, ng mga parrot, ng mga flamingo, ng mga geese, ng mga duck. Siya may likha ng birds, usa, lion, elepante, giraffe, agila, monkey. Ano po ginawa niya? Horse? Camel. Camel. Ang ginawa niya pati zebra. Camel. Pati camel, pati hippopotamus, crocodile, lynx, tiger, bunny, rabbit. Lahat yan. Turtle. Lahat ng uri ng hayop at any kind siya nagmamikha. At sa ika-6 na araw, ano nilikha niya? Walang iba kundi ang man. Nilikha niya ang tao. Si Adan. O sa English, Adam. God makes man. Have you ever planned a wonderful surprise for a mother? Nagsusurpresa ka ba sa mami mo? Yes. So, surprise tayo. Before God made man, nilikha niya munang nauna ang mundo. Second, yung mga ibang nilalang. Then may surpresa. Sinupresa ng Diyos ang tao dahil nandoon na lahat na kailangan ng tao. Bago pa nilikha ang tao, nandun na yung mga nilalang na yan. Para kanino yung mga nilalang na yan? Para sa tao. Anong gagawin naman ng tao? Aalagaan dapat yung mga nilalang na yon. Ginawa ng Diyos na mas mataas ang tao kaysa mga yon. Di ba tayo nakakapag-isip, nakakapaggawa tayo ng desisyon, tayo ng, di ba minsan tayo nag-aalaga sa hayop, nilagyan natin ng mga, yung sa, yung kulungan ng kwadra, ng hayop, para hindi siya magkasakit. O, yun. Dapat tayo nagpoprotekta sa kalikasan. Yun. Binigyan ng Diyos tayo ng oras. Ano yung oras? Umaga, sa kagabi. Pag umaga, ano ginagawa ng tao? Nagigising. Daddy, pagkagabi, yung oras ng, ng umaga 7. Paggabi, tayo yung tutulog, syempre, para recharge, para may power, may energy ang tao. Diba? Kasi pag walang tulog, kurang ating pag-iisip. Hindi tayo makatulog, lagi tayo antukin. Yan. Siya rin ang may likha ng hangin. Di ba nakakatuwa? Siya may likha ng mga bagay-bagay. Yung mga kailangan natin, ginawa na ng Diyos. Sa nilikha ang tao? Sa pamamagitan ng alikabok ng lupa. Hinulma tayo ng Diyos sa pamamagitan ng alikabok ng lupa. Hiningahan niya ng hininga ng buhay. Laging mabuti ang Diyos, tandaan nyo yan. Ang Diyos ay mabuti. All the time, God is good. Sabi niya, halina, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sinabi ng Genesis o Aklat ng Pasimula. Sinabi niya ba, halina, gumawa tayo ng unggoy? Di ba hindi niya sinabi yon? Ang sinabi niya, halina, gumawa tayo ng tao. Tao, ibang-iba po yun sa ibang hayop. Yung ibang hayop, nauna na sa ating nilikha ng Diyos yun. Pero yung tao, panghuling nilikha ng Diyos. Yun ang nakasulat sa banal na Biblia. Hindi po tama yung sinasabi ng ibang nagtiteorya na nanggaling tayo sa prime 8. Kasi ibang nilalang naman yun. God din ang lumikha doon, pero iba ang tao. Ha? Inaintindihan nyo kasi binabasa natin tong Bible hanggang sa susunod na generation. Pag kayo naman din matanda na, alam nyo na rin ang truth o katotohanan. Nilikha niya ang tao
ayon sa larawan ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagkumbaba. Ang Diyos ay justisya. Ang Diyos ay mabait. Diba? Yun ang katangian ng Panginoon. Hinulma tayo sa putik o alabok. Kaya ang original na kulay ng tao, kulay lupa, di ba? Finally, the task was completed. Nilikha na talaga niya ang tao. Anong kulang sa tao? Yun si Adan. Ito na ba? Kailangan ng hininga ng buhay. Hininga. Ano yung hininga, anak? Yung hininga, yung galing sa Diyos yun, yung buhay. Ngayon, tumayo ang tao. Naging kaluluwang buhay. Paano kaluluwang buhay? May espiritu, may kaluluwa, may katawan. Tao. Tao ang tao. 3D ang tao. Ibig sabihin, nakikita. Physical, material. Nakahawakan. Nagsasalita, nag-iisip. Naging buhay. Buhay na nilang ang tao. Nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Ano yung ikapitong araw? Nagpahinga ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Kahuli-hulihan pa lang nilikha ng Diyos ang tao. Special tayo. Special tayo sa lahat ng nilang. Anong ginawa ng unang tao? Yung kanunang tao si Adan, ipinangalanan niya lahat ng mga hayop. Noong una kasi, wala pang tawag sa mga ito. O ikaw, parrot ka. Ang tawag sa'yo, parrot. O ikaw, wolf. Ikaw, tiger. Ikaw, baka. Ikaw, kabayo. Ikaw, tupa. Ikaw, tandang. O, ikaw, rabbit. Nung unang panahon, hindi pa sila, anak, Elaine, hindi pa sila mabangis, hindi pa sila nangangain kasi mababait pa sila lahat. Ngayon, nakakain na. Ngayon, delikado na ang hayop na mababangis, nangangalmot, nangangagat, nagkakarabis, di ba? Anong unang pagkain ng tao? Bungang kahoy. Bunga ng kahoy, ano yun? Yung fruits. Noon, hindi pa kumakain ng tao ng kahit ano. Ngayon, ang sinabi ng Diyos, kainin mo lahat ng prutas na nakikita mo. Wag lang, mayroon lang isang hindi pinapakain. Ano yun? Yes, sa gitna. Oo, yun yung tinatawag na knowledge of good and evil. Pag kinain mo siya, mabubuksan ang iyong magiging, sabi ng ano, pinagbabawal yun. Huwag mong gagawin. Ang nangyari kasi, nakain niya ito dahil merong ahas, di ba? Merong nagpakain, inutusan sila gawin ito. Naniwala naman sila. Ayun. Na-curious lang sila pero dapat hindi sila mako-curious. Dahil dapat love lang nila si God. Huwag na silang pakontento lang sila doon sa pinapagawa ng Diyos. Ayun. Hindi sila nahihirapan magtrabaho dati. Basta may fruits na lang. Basta na lang may ang bahay nila, buong mundo, sa kanila lahat. Wala pa namang nag-aagawan sa lupa noon. Wala pa naman noon na kanya-kanya sila noon. Noon, lahat ng bagay kanila. Kahit saan ka pa mapunta sa, punta ka sa ibang panig ng lugar sa Eden, kanila. Oh. Namamangha ang lahat ng nilalang sa gawa ng Diyos. Natutuwa sila. Dahil may tao, may hayop, may halaman, kompleto. Walang takot noon, puro pagmamahalan lang. Nakita ng Diyos na mabuti ang lahat. Diba? Adam, first meal. Okay? Sino kulang? Sino to? Eva. Oh, si Eva. Si Eva po ang kauna-unahang babae na nilikha sa pamamagitan ng tadyang ni Adam. Nanggaling ang babae noon sa lalaki. Parte lang siya ng katawan ng lalaki. Katulong si Adam at ang Diyos ang nagkuha ng kanyang parte sa lalaki at yun ay hinulma ng Diyos. Naging isang uri ng tao uli. Kaya si Eva, kayong mga babae, ay pinanggalingan nyo ay si Adam. Nanggaling din kayo sa amin. At kami naman pinanganak din ng babae. Diba? Oh, pinanganak kami ng babae, pero galing din kayo sa amin. Ganun lang yun. Sa istorya na, ito yung katotohanan. Pair scripture, pantay-pantay lahat ng nilalang.
Si Adam at Eve, magpartner yan. Hanggang dito dapat na. Oo, si Adam at Eve dapat yan magkakampi, laging magkasama, hindi ano okay. Animals asking to sunshine. Nagtutuwa sila, lagi silang andun lang sa garden. Lahat ng hayop magkakapares. Ngayon din naman, kaya nalikas si Eva kasi nga malungkot si Adam, kailangan ng kapartner. Only Adam was alone. Truly the animals were us friendly to him. Lahat naman ng hayop kasundo ni Adam, kaya nga nalulumbay pa rin siya. Kaya alam ng Diyos yung kailangan ni Adam kahit hindi pa niya sinasabi. Kaya nalaman ng Diyos na ang laman ng puso ng tao may kasama. Yung mga iba kundi yung kapartner niya, si Eve. Many times Adam must have wondered why there was no mate for him. Lahat naman ng hayop may partner, siya lang ang wala. Oh. Kaya ginawa rin ng Diyos siya ng kapartner. Okay? As he lay upon the grass thinking of these things, sense of loneliness, the earth was very beautiful and animals so friendly and amusing. But there was nobody for him to talk. Wala siyang makausap. Whom he should care, yun, thoughts, and hindi wala siya mapagkwentuhan yung nangyayari sa inang iniisip niya, anong nararamdaman niya, wala siya mapag-anuhan. Pero nandun naman ang Diyos. Pwede naman tawagan. Gusto niya lang yung physically na makakasama niya. Suddenly, Adam begged and felt sleepy. Nung natulog si Adam, nilikha niya na. Pagkagising niya, may partner na siya. Si Eva. Now God drew near to him again, and as a near, he had been little, while before he had breathed into his nostril. Yan nga. Hiningahan niya rin to ng buhay at naging babae. What a strange things for God to do! If He could make the sun and the moon and the stars by saying, "Let there be lights in the firmament of the earth, the heaven," if He would make all the animals by saying, "Let the earth bring forth of the creature," after this, special itong si Eva. Bakit? Hindi niya lang basta sinabi, kundi kinuha niya pa ito sa lalaki. Why did he not say, "Let there be a woman"? Pwede naman sabihin ng Diyos yun, di ba? And why, after making Adam, the most marvelous creature in his wonderful new world, did he take a rib from his perfect body to make his life companion? Ayun. Di ba? Hindi kompleto kung ano. Ibig sabihin, yung lalaki hindi naging kompleto kung walang babae. Di ba? There must be a good companion. Okay, pagpapatuloy natin ang kwento sa susunod na kabanata. Okay? At subaybayan ang aming pagbabasa na Bible story. Thank you. Good night. Love you. Bye.